Itong henyong doktor, 25 anyos pa lang, ay nag-imbento ng isang revolusyonaryong T-shaped vascular suture. Ang dating imposible transplant ng artipisyal na daluyan ng dugo ay magiging posible dahil sa kanya. Sa mga nagdaang taon, hindi siya tumanggap ng anumang panayam. Ngayon, sa wakas ay magagawa ko na para makita ang aking idolo. Tawagin natin ang medikal na santo upang tanggapin ang parangal. Inabangan ko na ito ng matagal. Anong nangyayari? Sa likod, anong sitwasyon? Nasaan ang medikal na santo? Chenpong, nasan ka? May kailangan akong operasyon. Anong operasyon? Kailangan mo talagang personal na gawin? Sinasabi ko sa iyo, ito ay isang parangal na antas Nobel. Nanonood ang buong mundo. Kung palampasin mo ito, wala na. Ano mang pagkakataon? Hintayin mo munang matapos ako. Kuya, handa na ako. Chenpong, Chenpong. Scalpel. Ma'am, Hindi stable ang ritmo ng puso ng pasyente. Bumaba ng bumaba. T-shaped vascular suture technique, masyadong delikado. Kung mamatay siya, tayo ang mananagot. Takot mananagot? Bakit ka pa naging doktor? Kung lahat ay takot, Sino ang magliligtas sa pasyente? ano ang kinakatakot? Si Chenpong ay gumagawa ng ganitong operasyon, hindi lang daan-daan, kundi 10-10 beses na. Paano magkakaroon ng aksidente? 1 miligram ng adrenalina, IV push. Isa pang turok, bilis, bilis! Bilis ihanda ang defibrillator. Itigil ang resuscitation. Oras ng kamatayan, alas 10:20 ng umaga. Dahil sa paggamit ng hindi pa ganap na vascular suture technique, nagdulot ng pagkamatay ng pasyente sa kabila ng resuscitation. Ang dating medikal na santo, ngayon ay naging dahilan ng pagkamatay ng pasyente doktor na pumatay. Pinakabagong desisyon ng pribadong ospital ng Hong Seng na tanggalin siya sa kanyang posisyon. ma'am, tingnan mo ito para sa akin. Sige. Ako ang mag-aayos ng aircon. Chenpong, dumating ka na. Director Wang. Shanmei. Shanmei, kinakausap ka ng kuya mo. Ang heart transplant operation na ito ay simula pa lamang. May tiwala ako na malalampasan ko si kuya at maging tunay na medikal na santo. Siya, hindi karapat-dapat. Araw-araw sa TV nagpapakitang gilas. Gusto pang malampasan ang medical na santo? Panaginip ng isang hangal. Uy! Sige, pupunta ako agad. Shanmei, meron akong operasyon. Itong x-ray mo pagbalik ko, saka ako sasabihin sa iyo. Sige, Chenpong, mauuna na ako. Sige. Direktor Wang, may aksidente sa elevated road sa Timog. Isang 100 taong gulang na batang lalaki ang nasugatan. Ang aming ambulansya ay aalis sa loob ng 3 minuto. Para makasiguro, kailangan ng isang doktor na sumama. Pero may operasyon pa ako. ma'am, pwede akong pumunta. Hindi pwede. Resident ka lang. Hindi mo kayang harapin ang mga emergency. Master, gagawa lang ng simpleng first aid. Kaya ko. At saka, ngayon sa departamento, ako lang ang available. Ito, hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Shanmei, narinig mo naman kanina, bata pa ang pasyente, 7 anyos lang, mahina ang buto. Kung maaksidente, baka magka-hemothorax. Ang pre-hospital care, hindi na simpleng first aid yon. Kakagraduate mo lang, kulang ka pa sa experience. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo talaga kayang hawakan. Sabi mo nga, kung sakali lang naman, natatakot sa lahat, edi huwag na lang iligtas ang lahat ng pasyente. Master, huwag kang makinig sa kanya. Emergency ito, payagan mo na akong pumunta. Shanmei, may punto naman ang kapatid mo. Master, Shanmei, ngayon ay hindi oras para magpabida. Kapag mas lumala ang sitwasyon, kailangan sa ambulansya, operahan at ipuncture. Ngayon pa lang tumahimik ka. nagpapabida ako at ikaw. Isang taong sinibak sa ospital, naging repairman.
Anong karapatan mong isang tabi ako? Chenpong, ilang taon na ang nakalipas. Ayaw mo pa ring sabihin sa akin ang dahilan kung bakit ka pinaalis pero ngayon, naiintindihan ko na sa wakas iyon ay dahil talagang hindi ka karapat dapat maging doktor. Shanmei, hindi mo pwedeng sabihin yan sa kapatid mo. Master, may operasyon ka pa kung hindi ka na magdesisyon, mahuhuli na! Master, ipinapangako ko sa iyo kung may anumang emergency talagang iuulat ko agad sa iyo. Sige. Sige, pumunta ka na. Sige, aalis na agad ako, sumunod ka sa akin. Chenpong. Ang aksidente ay nagdulot ng hemothorax, mga kaso na seryoso kaya kailangan ng thoracentesis. Hindi naman ganoon kadalas. Si Shanmei ay bata pa, walang gaanong karanasan sa trabaho, pero makakagawa siya ng ilang mga pangunahing first aid. Dapat ay walang problema. Director Wang, hindi niyo po naiintindihan ang kapatid kong babae. Siya ay mabait ang puso higit sa sinuman, gusto niyang magligtas ng tao. Pero kapag nagmamadali siya, wala na siyang pakialam. Alam mo naman, bilang isang doktor, lalo na ang isang siruhano, ang pinakaayaw ay maging emosyonal at walang pakialam. Talagang hindi ako mapakali. Alam kong para sa kanya ito, pero ang mga kabataan, kailangan bigyan ng pagkakataon. Limang taon na ang nakalipas, pinili kong itago ang aking pagkatao kay Shanmei. Pagkatapos ng aksidenteng iyon sa pampublikong ospital ng lungsod, naging repairman ako. Wala nang dahilan para magsabi ng totoo. Hindi ko inaasahan ang pagtatagong ito. Ay naging dahilan para kami magkapatid, maging ganoon kalayo ang loob. Director Wang, ang galing mo talaga, walang masabi. Mag-obserba pa. Shanmei, kumusta ang sitwasyon dyan? Master, hindi maganda ang sitwasyon dito. Anong nangyari? Seng-seng, gumising ka, Seng-seng. Ang lateral chest wall ng pasyente ay may mapurol na tunog sa percussion. Halos walang marinig na breath sounds. Presyon ng dugo. Bumaba ng mabilis ang BP. Hemothorax! Ang pasyente ay 7 taong gulang pa lang. Mahina pa ang mga buto. Kapag naaksidente at nagkaroon ng hemothorax, ang pre-hospital care. Ay hindi basta-basta. Totoo nga ang sinabi niya. Kaya ayon sa sinabi niya, Master, ngayon, kailangan ko bang gawin ang thoracentesis? Huwag, Chen Samay. Tandaan mo, napakaalog ng ambulansya na ito. Halos wala ng margin of error sa pagtusok. Kapag nagkamali, masisira ang baga. At saka, hindi sterile ang kapaligiran dito. Pwedeng magkaroon ng impeksyon sa thorax. Sa ganitong kondisyon, kahit ako, ay hindi basta-basta mag-oopera, lalo na ikaw. Ako, bumaba ng mabilis ang oxygen saturation. Delikado na ang buhay. Doktor, pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Master, turuan niyo ako kung paano gagawin. Kung hindi, baka hindi na siya umabot sa ospital. Chen Samay, kung ituturing mo pa akong guro mo, ang pag-oopera, kalimutan mo na. Master, wala na akong pakialam sa iba. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay sa harap ko. Master, Sige, kung gusto mong magligtas, hindi kita pipigilan. Pero may isang tao na sa tingin ko, dapat mo munang kausapin. sino? Samay, ako ito. Kuya! Kuya! Chen Samay, tigilan mo na ang pagmamatigas. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo talaga kayang hawakan. Mula kanina, pumipigil ka sa akin, ayaw mo akong isakay, ngayon ayaw mo akong kumilos. Chenpong, sabi ko sa'yo, wala kang pakialam sa mga bagay-bagay ko. Maghanda para sa thoracentesis. Ibigay mo sa akin ang thoracentesis kit. Thoracentesis na alala ko itinuro sa libro. Kailangan mo nang hanapin kung saan ilalagay ang karayom. Hindi. Kailangan pang pababa ng konti. Doktor, ano pang hinihintay mo? Ang anak ko ay hindi na makapaghintay. Pakiusap, iligtas mo siya. Ako... Guro, Chen Samay, tama na, Chenpong. Hanggang kailan mo ako pipigilan? Gusto mo ba akong hilahin pababa para maging katulad mong putik? Saka ka lang masisiyahan? Chen Samay,
Isipin mong mabuti, kapag ginawa mo ngayon ang thoracentesis, ang taong ito ay magiging pasyente mo. Kung may mangyaring aksidente, susuriin ng ospital, lahat ng responsibilidad ay ibibigay sa iyo lang. Ang responsibilidad na ito, kaya mo bang panagutan? Kaya ko. Kaya ko. Kung pag-uusapan natin, kahit na nailigtas mo ngayon ang buhay ng taong ito, pagdating ng panahon, pagdating sa ospital, kapag natuklasan ang secondary infection, hindi pa rin siya maliligtas. Sa oras na yon, ang lisensya mo ay makukuha. Ang pamilya ng pasyente ay magagalit sa iyo. Ang ospital ay mag-imbestiga, walang makakapagtanggol sa iyo. Chen Samay, ang mga kahihinatnan na ito, hindi ka ba natatakot? Chen Samay, pakinggan mo ako, ang matakot sa responsibilidad ay normal lang. Tumigil na tayo ngayon, walang sisisi sa iyo. Chenpong, kung natatakot ako sa responsibilidad, bakit pa ako magdodoktor? Kung lahat ay natatakot, sino ang magliligtas sa pasyente? Kung natatakot sa responsibilidad, bakit pa magdodoktor? Kung lahat ay natatakot, Sino ang magliligtas sa pasyente? oo. Ang matakot sa responsibilidad, bakit pa magdodoktor? Kuya, alam mo ba, sa lahat ng panahon, gusto kong maging tulad ng isang medical na santo. Kung nandito siya ngayon, tiyak na hindi siya uurong. Kaya, hindi rin ako urong. Ngunit kahit na isang medical na santo, nagkakamali rin siya minsan. Hindi siya nagkamali. Ang kanyang T-vascular anastomosis ay palaging bahagi ng aking pag-aaral. Ang operasyon noong 5 taon na ang nakalipas, pinag-aralan ko ng maraming beses, bawat hakbang ay perpekto. Sige. Ngayon, buksan mo ang camera ng phone mo. Itutok mo sa dibdib niya. Chen Samay, suwayin mo ang aking utos, gupitin. Simula ngayon, sundin mo ang utos ko, hiwa na. Ikaw ang mag-utos. Sian May, maniwala ka sa kapatid mo. Pagdating sa chest puncture, mas maaasahan siya kaysa sa akin. Dr. Chenpong, wala ng oras. Sige kuya, sabihin mo. Hindi pwede. Ang liit ng dibdib na ito, ang kitid ng intercostal space, parang biyak at umaalog pa ang sasakyan. Hindi talaga ma-stabilize ang positioning. Ito, Sa ikapitong intercostal space, 2 sentimetro sa likod ng mid-axillary line, doon ang injection point. Nababaliw ka na ba? Itong lugar na ito lampas na sa safe zone. Malinaw na nakasaad sa libro. Ang pag-inject dito ay malaki ang posibilidad na matusok ang pulmonary artery. Alam mo ba ang medisina? Ang standard na puncture point ay para sa mga matatanda. 7 pa lang ang pasyente, masyadong maliit ang katawan. Dagdag pa ang impact ng aksidente, nagdulot ng kaunting paglihis ng internal organs. Kaya ang kanyang puncture point ay mas mababa. paano mo nalaman na naglihis ang internal organs? Siyempre, sa pamamagitan ng pagtingin sa direksyon ng pasa sa dibdib at lalim ng paglubog. Tanging ang taong may lubos na kasanayan sa medisina ang makakakita sa pamamagitan ng maliliit na senyales ng tunay na sanhi ng sakit. Upang makamit ang ganyang antas, kailangan ng panghabambuhay na karanasan. Si Chenpong, kailan siya naging ganito kagaling? Siyan may tusok na. Ingat kalahating sentimetro sa ibabaw ng tadyang. Pero, Sian May. Patayo na tusok, huwag mag-alinlangan. 3 sentimetro ang lalim. Bilisan mo. Bumalik na ang paghinga. Bumabalik na ang oxygen saturation. nagawa ko. Kuya, nagawa ko. Nagawa ko na. Kuya, nagawa ko na. Dr. Chen, ang galing mo talaga. Naligtas ang bata. Salamat. Dr. Chen, ikaw ang nagligtas sa anak ko. Pansamantala lang ito. Naligtas ang buhay ng pasyente. I-fix agad ang karayom ng tusok. Naiintindihan ko, bilisan bendahe. Obserbahan ang laman ng water seal bottle, ang kulay at daloy ng likido. Itala ito. Pagdating sa ospital, i-report agad. Oo. May isa pa, pinakamahalagang problema. Ang hemothorax ng pasyente ay malamang na isang senyales lamang. Ang lakas ng impact ng aksidente ay komplikado. Ano ang eksaktong dahilan ng internal bleeding? Kailangan dalhin sa ospital para sa masusing pagsusuri agad para matukoy. Kaya bawat minutong maantala ay dagdag na panganib. Sige.
Si Chenpong? Ang lokasyon ng sugat ay napakahirap. Napalibutan ito ng hepatic veins at portal veins. Paano gagawin ang operasyon? Talagang dead end ito. Pwedeng gamitin ang TIPS procedure na may modified approach. Iyan ay procedure sa cardiovascular. Paano yon magagamit sa pag-alis ng tumor sa atay? Kalokohan lang yan. Hindi isa kang repairman, ano ang alam mo sa TIPS procedure? Ang prinsipyo ay pareho. Iwasan ang mahahalagang daluyan ng dugo at mag-rebuild ng circuit. Maaaring perpektong iwasan lahat ng mapanganib na salik. Tama. Sa loob ng 5 taon, lahat ng hindi ko malutas na problema sa medisina, sa kanya, ay laging nakakakuha ng tamang sagot. Ito ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong doktor. Lalo na't siya ay pinaalis sa ospital. Sino ba talaga siya? Direktor, ang mga nasugatan sa aksidente sa elevated highway, Ay naasikaso na. Nabalitaan ko na may 7 taong gulang na bata. ang pinakamalubha ang pinsala, hindi pa siya dumarating. Direktor, guro, Direktor, ito ang batang iyon. Bago pumasok sa ospital, may traumatic hemothorax siya. Minsan ay kritikal ang kanyang kalagayan. Buti na lang ginawa namin ang thoracentesis, kaya naligtas ang kanyang buhay. Ito... Wang Chong, Direktor! tatanungin kita, sino ang gumawa ng pre-hospital emergency na ito? Direktor. Itong pre-hospital emergency. Ako ang gumawa niyan. Anong problema? I-schedule agad ang pasyente sa operating room. Ang iba, sumunod sa akin sa opisina. Dr. Chen Si Seng Seng. Tita, huwag po kayong mag-alala si Seng Seng. Siguradong magiging maayos siya. Ikaw, isang trainee. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na mag-opera sa loob ng ambulansya? Direktor. Wang Chong, ibinigay mo sa kanya ang pahintulot. Ganyan ka ba magturo ng apprentice? Iyan ay isang buhay na tao, hindi para sa apprentice mo na pag-eksperimentuhan. Direktor, Direktor. Walang kinalaman ang master ko dito. Ako ang nagpilit na gawin ito. Noong panahong iyon, huminto na ang tibok ng puso ng pasyente. Kung noon hindi ko siya ginawa ng puncture drainage, hindi na siya makakarating sa ospital. At saka, hindi ba't matagumpay ang emergency na ito? Wang Chong, sabihin mo sa apprentice mo kung matagumpay ba o hindi. Shanmei. Kung matagumpay, ang pagpindot sa kanyang dibdib ay hindi magiging ganito kasakit matinding reaksyon ang kanyang kalagayan ngayon. Ay malamang na pagkakamali sa puncture procedure. Nakasira sa intercostal blood vessels na nagdulot ng hematoma. Paano nangyari? Hematoma pagkakamali sa procedure. Baka talaga ako ang nagkamali at nasaktan si Seng Seng. Direktor, usapan na lang natin ang pananagutan mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-alis ng hematoma. Upang maalis ang hematoma, ang regular na open chest surgery para sa isang 7 taong gulang na bata. Napakalaking pressure. Ang operasyong ito kung may konting pagkakamali ay ang ganitong uri ng operasyon sa buong mundo, ang mga doktor na kayang gawin ito mabibilang sa daliri sa ating ospital. Walang sino man ang may kakayahan. Ako ang gagawa ng operasyong ito. Kuya, Ihanda ang microcatheter sheath pako knife at ang neuroelectrophysiological monitoring. Simulan agad ang operasyon. Taga-repair, anong ginagawa mong gulo? Hindi ito lugar para sa iyo. Lumabas ka. Ang pre-hospital emergency care ng pasyente ay ako ang nag-utos kay Shanmei na gawin. Kaya ang taong ito ay pasyente ko. Ang operasyong ito ay dapat kong gawin. Isang residenteng doktor. Ay sumusunod sa utos ng isang repairman. Kalokohan. Talagang kalokohan. Kaming mga profesional ay hindi nangangahas sabihin kaya namin gawin. Ikaw na walang alam, saan ka nakakuha ng karapatang sabihin kaya mo? Umalis ka! kuya, sumama ka muna sa akin. Tingnan ninyo ng mabuti.
Ang hematoma ng pasyente ay malapit sa pleura. Ang gilid ay nagpapakita na ng palatandaan ng pagputok. Kapag pumutok na ng tuluyan, magdudulot ito ng pleuritis at pipigay ng aorta kahit ang Diyos ay hindi na makakapagligtas. Totoo ang sinasabi niya. Alam niya pala ang mga ito. Tungkol sa sinabi ninyo kanina, ngayon, kwalipikado na ba ako? Super Chief Physician. Kahit na Chief Physician lang, wala pang 10 sa buong bansa. Bawat isa ay pambansang kayamanan, mga alamat. Ito pa ay super. Paano siya magiging... Direktor, may problema. Biglang nag-shock at nawalan ng malay ang pasyente. Ngayon, isipin mong mabuti may panahon ka pa. Chenpong Operating Room Number 3. Ang operasyong ito, ikaw ang mangunguna. Operasyon magsimula na. Nakalantad na ang pangunahing bahagi ng hematoma. Masyadong malapit ito sa malaking arterya kaya kailangan magsimula mula sa labas. Unti-unting alisin, gawin ito ng paisa-isa. Tama, ito ang pinakaligtas na paraan. Hindi, masyadong mabagal. Hindi kakayanin ng pasyente ng ganun katagal. Chenpong, anong ginagawa mo? Kapag pumutok iyan, kahit ang Diyos ay hindi makakapagligtas. Baliw ka, pinapatay mo ang tao. Ang karaniwang paraan ng pag-alis ay magdudulot lamang ng pangalawang pinsala at magdudulot ng hindi mapigilang pagdurugo. Kung gusto nating iligtas siya, dapat hanapin ang unang punit at ayusin ito. Bakit mo natitiyak kung nasaan ang punit? Sugal ito, isinasapanganib mo ang buhay. Naranasan ko na ang napakaraming katulad na sitwasyon. Alam ko ang posibilidad ng tagumpay. Kung mayroon kayong mas ligtas na plano, makikinig ako. Ngunit kung wala, mangyaring magtiwala sa aking paghuhusga. Ang ganitong operasyon, kahit ang mga nangungunang eksperto ay maaaring hindi makagawa ng 10 sa buong buhay nila. Siya, sino ba talaga siya? Masama, mabilis na pagbaba ng presyon, arrhythmia. Na-trauma ang adhesion, bilis tumigil. Ngayon na, Anong ginagawa mo? Ganyan mo gagawin, mapuputol ang ugat. taasan ng blood pump, maghanda ng adrenalina. Ito, sira na ang ugat na ito. Agad itong itali at putulin. Hindi, ito ang nagbibigay ng pleura, pangunahing sangay. Kung putulin ito, makakaapekto sa paghinga ng bata. Ihanda ang katawan na linya, gawin ang vascular reconstruction. Ano? Paano mo ire-reconstruct ang napakaliit na ugat? Hindi mo ito makita. Sabi ko, nakikita ko. Opo, punong siruhan, oh. Dekano, dumating na si Professor Lisen. Dekano, inanyaya ninyo ang pangalawang direktor ng pribadong ospital ng Hongseng. Professor Lee, salamat sa inyong tulong. Halika. Professor Lee, tingnan ninyo. Ang traumatic hematoma ay nasa isang lubhang mapanganib na posisyon. Nakakadikit sa aortic body. Kung magkamali, magdudulot ito ng matinding pagdurugo. Thoracoscopic aortic at hematoma dissection. Ang hirap ng operasyong ito. Sa buong mundo kaya itong gawin, hindi hihigit sa 3 tao. Kahit ang aking senior na tinaguriang medical saint, hayaan na, wag na lang banggitin kung hindi dahil sa 5 taon na ang nakalipas, nasira niya ang vascular suture surgery. Ngayon, ang paggamot sa hematoma na ito ay hindi na problema. Talagang salamat sa kanya. Oo nga, kung tutusin, ikaw, Professor, ang kinabukasan ng medisina. Ang panahon ng taong yun ay tapos na. Hindi naman ako ang kinabukasan. Sa nakalipas na 5 taon, ako ang nanguna sa daan-daang mahihirap na operasyon. Medyo may karanasan na rin. Kaya gusto ninyo na ako ang mag-opera, tama? Simula na ang operasyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ito. Sana si Professor Lee ay maaaring mag-supervise sa gilid kung may emergency. Sana ay agad kayong tumulong.
Ano? Ang operasyong ito, kahit ako ay walang lubos na kumpiyansa, walang ibang tao ang kayang gawin ito ng maayos. Sino ang pangunahing siruhano ng operasyong ito? Sino ang mag-ooperate sa operasyong ito? Ang posisyon ni Chen Pong ngayon ay isang repairman lang, kahit na dati siyang doktor. Pero ito, paano mo yan masasabi? Professor Lisen, samahan mo ako at malalaman mo. Listen. Ang pamamaraan ng paghihiwalay na ito ay tumpak at matatag. Napakahusay na pamamaraan. Nakita ko lang ito sa aking kuya. Hindi kaya. Hindi pwedeng siya. Ngayon siya, baka hindi na siya makahawak ng scalpel. Hindi pwede. Kailangan kong gawin itong operasyon. Kapag nakuha ko ang kasong ito, ang direktor ng Hongcheng ay siguradong akin na. Direktor, ipahinto mo agad ang operasyon. Professor Lisen, maayos naman ang operasyon. Maayos? Dahil kulang kayo sa kakayahan, hindi ninyo maintindihan. Sinasabi ko sa'yo, kung magpapatuloy ito, mabibigo ang operasyong ito. Walang duda na mamamatay ang pasyente. Bigo, bakit? Ang datos sa monitor ay talagang stable naman. Ito? Si Professor Lisen ay autoridad sa larangang ito, hindi siya magkakamali. Kasinungalingan mo, ang operasyong ito ay talagang maayos naman. At saka, paano naman ang isang operasyon ay ititigil ng basta-basta? Gusto mo bang patayin ng pasyente? Tumahimik ka. Kailan naging isang residente ang magsasalita? Ano ba ang alam mo sa operasyon? Ako? 5 taon na ang nakalipas, ang banal na manggagamot ay operasyon ng vascular anastomosis. Ako ang assistant surgeon. Ang sitwasyon noon ay katulad ngayon. Lahat ng tao ay nag-akala na maayos ang operasyon. Pero sa isang iglap, ang vital signs ng pasyente ay bumagsak ng mabilis at namatay sa mesa ng operasyon. Noong panahong iyon, dahil sa pangunahing siruhano ay labis na kumpiyansa, kaya nangyari ang trahedya. Hindi ba gusto ninyong ulitin ang trahedya noon? O sa tingin ninyo mali ang aking paghusga? Itigil ang operasyon. Papuntahin ang lead surgeon at si Director Wang. Lumabas agad. Loko ka, Director. Ito ang kritikal na sandali ng operasyon. Ang pagtigil nito ay parang pagpatay. Utos ito. Ito? Bakit mo kami pinalabas? Mas mabuti pang bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Ito? Bakit pamilyar ang boses na ito? Maraming tao sa mundo na may parehong boses. Marami. Imposibleng siya. Listen, bakit siya naparito? Mukhang hindi pa rin mapagkakatiwalaan ng direktor si Chen Pong. May problema ba sa operasyon na pinahinto ko? Maayos naman ang operasyon. Bakit mo pinahinto ang operasyon? Maayos naman. Hindi ba kayo sinasaktan ng pasyente? Sinabi mo yan, mas mabuti kung may batayan. Siyempre may batayan. Tingnan ninyo mismo, ang perfusion index ng cardiopulmonary bypass machine umakyat na sa 1.8. Paano naging ganito kataas? Ibig sabihin, ang myocardial workload ay nasa limitasyon na. Pwedeng tumigil ang puso anumang oras. Bilang pangunahing siruhano, ano ang ibig sabihin ng datos na ito? Hindi na kailangan ituro sa iyo. Ang circulatory system ng pasyente ay malapit ng bumagsak. Ang perfusion index na 1.8 ay hindi dahil sa sobrang myocardial workload, kundi pagkatapos maalis ang hematoma, ang supply ng dugo sa kalamnan ng puso ay bumabalik ng napakabilis. Ito ay epekto ng paggamot na napakahusay. Katawa-tawa, kahit ang medical saint noon na gumawa ng parehong operasyon, ang pinakamahusay niyang datos ay kaya lang panatilihin ang perfusion index sa 1.5. Paano? Mas magaling ka pa ba sa kanya? O ikaw ang aking nakatatandang kapatid, ang medical saint noon? Professor Lisen, nagbibiro ka lang. Siya, ang banal na doktor, imposible ito. Huwag kang magkamali. Siya ay sa ospital namin, isang ordinaryong doktor na hindi kilala.
Dahil nagkamali siya ng malala, pinaalis siya. Ngayon, nag-aayos siya ng aircon, isang repairman. Pinaalis na pala na walang kwenta. Ikaw, isang repairman, sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na mag-utos dito at pagdudahan ang aking profesional na hatol? Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, ang heart at lung function ng pasyente ay bumubuti. Ang vital signs ang pinakamahusay na ebidensya. Ngayon, ang window period na ito ay ang pinakamainam na oras para operahan. Madaling mawala. Kung pipilitin mong pumasok ngayon, maabala mo lang ang proseso. Ang tinatawag mong intervention ay hindi pagliligtas kundi pagpatay. At tiyak na magdudulot ito ng pangalawang pinsala sa daluyan ng dugo. Hindi maisip ang resulta. Pangalawang pinsala. Ako, Lisen, ay nagsagawa na ng daan-daang internasyonal na kinikilalang mataas na peligrong cardiovascular surgeries. Nagtatahi ako ng nakapikit at mas tumpak pa ito kaysa sa iyo, walang kwenta, na nag-iilusyon at humahawak ng bulag. Ang katumpakan ay 10,000 beses na mas mataas. Sinasabi mo sa akin ang resulta. Direktor, huwag na nating sayangin ang oras sa walang kwentang tao na ito. Handa na ang mga tauhan ko. Pwede kaming pumalit anumang oras. Sige. Professor Leeson, bahala na po kayo sa lahat. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Malinaw na maayos ang operasyon. Paano naman ito? Sean May, Huwag kang padala sa emosyon. kahit anong sabihin mo ngayon, hindi na sila makikinig. Pagsisisihan mo ito. Pagtanggal ng hematoma, mahirap gawin ng karaniwang doktor. Kahit ikaw ay mahirap makakita ng ganitong uri ng kaso. Isang beses ko lang ipapakita, tingnan mong mabuti. Talagang si Professor Lisen. Ang bilis at ang katumpakan napakalakas. Oo. Kapag si Professor Leeson ang gumawa, tiyak na walang mali. Ang tension index ng pader ng arterya ay 7.8. Ito ay hindi naaayon sa normal. Listen, itigil agad ang ultrasonic scalpel. Ang tension ng arterya ay lumampas na sa kritikal na halaga. Ang pinakamahina na bahagi ng pader ng daluyan ng dugo masisira na. Ikaw, isang repairman, mas marunong ka pa ba sa akin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mangialam sa akin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na teknolohiya. Masama pumutok ang aorta, matinding pagdurugo. Hindi mahanap ni Prof ang rupture point. Bilis, sipsipin ang dugo, bilis! Hindi pwede, napakabilis ng daloy. Hindi na kaya ng suction. Tigil, hemostat. Tapos na ang lahat. Bakit nangyari ito? Si Seng Seng. Direktor, papasukin mo ako ngayon. Kung hindi, sa loob ng 30 segundo, mamamatay ang pasyente at saka talagang tapos na. Listen, lumabas ka kasama ang mga tao mo. Papasukin si Chen Pong. Bakit? Bakit mo ba ako laging sinasalungat kahit si Chen Pong noon o ikaw, kayo ay humahadlang sa aking daan? Hindi ko kayo hahayaan na maging magaan ang buhay. Dagdagan ang presyo ng clamping forceps, temporaryong i-block ang aorta, itaas sa maximum ang suction, sa loob ng 3 segundo, linisin ang lahat ng field of view, mga extra blood bag, cross-match, agad na mag-transfuse. Temporaryong blockage, baliw siya. Sa ganitong paraan, ang pasyente ay agad na magkakaroon ng myocardial necrosis. Kailangan kong gawan siya ng isang artificial vascular bypass, pero ang kanyang vessel wall ay masyadong marupok. Ang karaniwang paraan ng pagsasara, hindi niya talaga kayanin ang ganitong presyon. Imposible, ang laking butas na ito hindi talaga kayang tahiin. Ito ay pagpatay.
Hindi mo kayang tahin, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Panoorin mo, T-shaped vascular anastomosis, kung paano ito ginagawa. Anastomosis ng hugisti na ugat. Baliw ba siya? Ang teknik na ito ay nabigo 5 taon na ang nakaraan. Mahigpit itong ipinagbabawal ng samahan ng mga mediko. Ito ay isang pulang linya na walang dapat hawakan. Naghahanap siya ng kamatayan. Direktor, hindi pwede. Kailangan mong pigilan siya. Kung mangyari ito, hindi lang ito simpleng pagkabigo ng operasyon na lang. Ito ay isang malubhang paglabag. Ang reputasyon ng ating ospital, ang kinabukasan ay kasama niyang mamamatay. Sino ang makakapanagot dito? Tumahimik kayong lahat. Sabihin ninyo sa akin, maliban sa pagtitiwala sa kanya, may iba pa ba tayong daan na maaaring tahakin? Pumutok na ang aorta. Walang magawa ang iba. Hindi kaya? Dahil lang sa takot managot, dapat ba tayong mamuhay na parang isang matakaw na pagong? Manunod lang tayo na isang buhay na bata ay mamatay sa harap natin sa operating table? Direktor, ngayong ganito na, ang pag-aatubili ay kamatayan. Wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating tumaya. Taya sa kanya si Chenpong na makakagawa ng himala. Tama. Taya lang. Sana talaga magtagumpay siya. Anastomosis ng hugisti na ugat gumawa ng himala. Isang repairman, bakit siya magtatagumpay? Perpekto. Ngayon makikita ko sa sarili kong mga mata ang iyong pagbagsak. Kuya, siguradong kaya mo. Kailangan mong magtagumpay para sa sarili mo at para sa lahat ng naniniwala sa iyo. Kailangan. Sa tingin mo, kaya ba niya? Ito ay ang dating medikal na santo, operasyon na hindi niya natapos. Hindi ko alam. Pero tingnan mo ang kanyang kamay. Napakatatag, nakakatakot. Ang tindig na ito, ang anggulo ng paghawak ng karayom. Ito ang tanging pamamaraan sa mundo. Imposible, paano niya nagawa? Hindi, tiyak na hindi siya dahil sa kanyang kayabangan. Nangyari ang aksidenteng iyon 5 taon na ang nakalipas. Tiyak na hindi siya muling hahawak ng scalpel. Higit pa, tumayo sa ganitong sobrang pressure na operating table. Ito ay tiyak na nagkataon lamang. Oo, nagkataon lamang. Operasyon. Tapos, Chenpong. Naku, Tingnan niyo ang tahi na ito. Napakakinis, hindi ka panipaniwala. Tingnan doon. Perpekto ang pagkakagawa ng daluyan ng dugo. Lahat ng hemodynamics, data, daloy ng dugo, integridad ng pader ng daluyan. Talaga, mas mahusay pa kaysa sa inaasahan ko bago ang operasyon. Hindi ito isang emergency surgery. Ito ay himala. Chenpong, nagawa mo talaga. Kuya, talagang nailigtas mo si Sengseng. T-shaped vascular anastomosis? Natatanging paraan ng paghawak ng karayom. Imposibleng isang repairman lang. Sabihin. Sino ka ba talaga? Sabihin mo, sino ka ba talaga? Professor Lee, mag-usap tayo ng maayos. Ano bang ginagawa mo? Ano bang kalokohan yan? Bitawan mo siya. Listen, bitawan mo si Kuya. Lumayas ka. Shanmei, tinatanong kita, sino ka ba talaga? Ang ganyang pamamaraan, maliban sa kanya, walang ibang makakagawa nito. Sabihin mo, ikaw ba siya? Ikaw ba ang banal na doktor noong una?
Listen, 5 taon na. Wala ka pa ring pasensya. Ikaw nga talaga. Bumalik ka na talaga. Kuya, talagang ikaw ang banal na doktor? Tako! Siya ang maalamat na banal na doktor. Dapat ko nang alam na ikaw iyon. Ang ganyang pamamaraan, maliban sa iyo, walang ibang makakagawa. Sa loob ng 5 taon, ang lalim ng itinago mo. Binabati kita, kuya. 5 taon tayong hindi nagkita. Sa wakas ay bumalik ka na sa operasyon at ang pagtahi ng ugat pinagbuti mo ng ganito. Ang ospital na ito ay nagkaroon ng isang tunay na maestro. Ang hindi ko alam ay kung ang direktor ano ang iniisip mo. Na ang aking kuya na isang malaking tao ay pumili na sa inyong ospital gumawa ng isang maliit na tagapag-ayos ng kagamitan. Gusto mo bang mahasa ang kanyang pagkatao? O bigyan kaming lahat ng isang sorpresa? Listen. Listen. Bumalik ako hindi para makipag-away sa mga walang kwentang pangalan at pera. Ang tagumpay ng operasyong ito ngayon ay nagpapatunay lamang ng isang bagay. Ang T-shaped vascular suturing technique ay walang anumang problema. Kung gayon, ang pagkabigo ng operasyon 5 taon na ang nakaraan ay hindi talaga dahil sa technique. Ikaw! Anong ibig mong sabihin? Ang ebidensya noon ay malinaw. Ang ospital at ang asosasyon ay matagal nang nagdesisyon. Desisyon. Yan ang inyong desisyon. Hindi akin. Aalamin ko ang operasyon 5 taon na ang nakaraan kung sino talaga ang nanggulo. Ang utang na ito babayaran ko ng buo. Isa-isa. Tiyempong 5 taon na ang nakaraan na ibaba kita sa putik. Ngayon, hindi ako tututol na durugin ka muli gamit ang sarili kong mga kamay. Sa pagkakataong ito, gagawin kitang hindi na muling makabangon. Tigil. Tiyempong, ikaw. Ikaw talaga ang doktor na santo. Kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit ako tulad ng lahat nagkamali sa iyo ng 5 taon. Bakit mag-isa mong dinadala ang lahat ng ito? Shanmei, pasensya na. Hanggang hindi ko pa naimbestigahan ng mabuti ang katotohanan noon, hindi ko pa masasabi sa iyo ang dahilan. Saan ka pupunta? Linawin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari 5 taon na ang nakaraan? Sa loob ng 5 taon na ito, lahat ng tao ay tinatawag kang mamamatay tao, sinasabing ikaw ay kahihiyan ng medisina. Ikaw mag-isa ang nagdusa ng napakaraming hirap. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako ang kapatid mo. Shanmei, ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa iyo. Kaya huwag ka nang magtanong pa. Paano naging walang kinalaman? Ako ang kapatid mo. Paanong walang kinalaman? Ako ang kapatid mo. Sa 5 taon, ayaw mong sabihin sa akin ang dahilan ng pagkakatanggal mo. Ngayon, nalaman ko na. Ikaw pala ang medikal na santo. At ikaw ay tinanggal dahil sa operasyon 5 taon na ang nakaraan. Pero, ang video ng operasyon na yon, napanood ko ito ng daan-daang beses. Ang bawat hakbang mo ay perpekto. Ngayon, napatunayan mo na ang iyong T-vascular suture technique ay walang problema. Kaya, kuya, ano ba talaga ang nasa isip mo? Shanmei, makinig ka.
Gusto kong alamin ang katotohanan ng operasyong iyon. Ito ang dapat kong gawin. Pero ito ay aking problema. Walang kinalaman sa iyo. Ikaw, naiintindihan mo ba? Hindi ko maintindihan. Kuya, ayokong mag-isa kang magpasan. Gusto kitang tulungan. Sean May, ang kuya mo ay para sa ikabubuti mo. Dahil siya ang kapatid ko. Ang pinakamahalaga sa akin sa buhay. Kaya lalo kung hindi siya ay isali. Baka maaari kitang tulungan. Yan, Sao. Yossi? 5 taon tayong hindi nagkita. Chenpong, huminto ka na rin sa paninigarilyo. 5 taon. Maraming bagay ang nagbago. Hindi lang ikaw ang nagbago. Sa loob ng 5 taon na ito, si Lisen para maging deputy director ay nagbago ng labis. Pagkaalis mo lang, siya agad ang pumalit sa lahat ng iyong research topic. Yung mga halos magbubunga mong pagsisikap, lahat ay binago niya at inilagay ang pangalan niya. Dahil dito, sunod-sunod siyang naglathala ng mga papel. Madali niyang nakuha ang titulong propesor. Nakakadiri, di ba? Pero hindi pa ito ang lahat. Pagkatapos niyang maging direktor, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lahat ng mahahalaga at mahihirap na operasyong makakapagpasikat ay ibigay lahat sa kanyang mga alipores. Hindi na niya pinansin kung may kakayahan bang mag-opera ang mga iyon. Ano ang resulta? Madalas na aksidente sa medikal, ngunit sa bawat insidente, ginagamit niya ang resources ng ospital o pera para patahimikin ang pamilya, o kaya magtutulak ng isang walang backer na residenteng doktor para sumalo ng sisi. Ang departamento ng General Surgery ngayon ay hindi na tulad ng dati mong pinagtatrabahuhan. Pinamumunuan niya ito ng magulo at mabaho. Sinabi ko na, ang mga power struggle sa ospital na ito ay wala akong kinalaman. Sinabi ko na, ang mga power struggles sa ospital na ito, walang kinalaman sa akin. Paanong wala? Ang surgical department ng ospital natin, ang pinakamagandang tatak na ito, mukhang malapit ng masira sa mga kamay ni Lisen. May konsensya ang mga kasamahang may reklamo o kaya'y pinaalis o tinanggal niya ang natitira. Sino ba ang hindi natatakot magsalita kahit galit? Chenpong, ngayon iba na ikaw lang. Dahil sa iyong kakayahan, dahil sa iyong reputasyon na iniwan mo sa ospital noon, saka mo lang siya matatumba. Chenpong, kailangan mong tumayo para sa ospital na ito para sa mga pasyenteng maaring mapabayaan o mapatay niya. Sinabi ko na, wala akong interes. Chenpong, alam ko. Alam ko ang dahilan ng pagbabalik mo kung para saan. Gusto mong malaman ang katotohanan 5 taon na ang nakalipas tungkol sa operasyong iyon, tama ba? Pero naisip mo na ba? Ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng kapangyarihan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang operasyon 5 taon na ang nakalipas ay may kinalaman kay Lisen hindi maaring ihiwalay. Sa tingin mo ba sa pagbabalik mo ngayon si Lisen ay uupo lang at maghihintay? Hahayaan kanyang mag-imbestiga ng payapa? Gagawin niya ang lahat, gagamitin ang lahat ng paraan para pigilan ka. Chenpong, kumalma ka. Mag-isa mo, hindi mo siya matatalo. Pero, may makakatulong sa iyo. Sino? Dadalhin kita sa isang tao malalaman mo. Matandang Chiang. Matandang Chiang. Chenpong, 5 taon na. Halos wala kang pagbabago. Maupo ka. Alam ko. Sa puso mo, sinisisi mo pa ako? Hindi ko magawa. Hindi ko naman sinabing hindi kita ipoprotektahan noon. Pero ako ang direktor ng Hongcheng. May board of directors sa itaas at pressure ng publiko sa likod. Wala akong pagpipilian. Sa loob ng 5 taon,
Wala akong nakatulog kahit isang gabi ng maayos. Pinapanood ko lang umakyat sila Lisen. Tinatanggal ang mga kalaban. Naghahabol sa mabilis na tagumpay. Ang ospital ginawa nila itong parang magulo at madumi. Pinagsisihan ko ang orihinal na layunin ng pagtatayo ng ospital. At lalong pinagsisihan kita, Chenpong. Chenpong. Sige na, matanda, pakiusap sa'yo. Bumalik ka. Bumalik ka at iligtas ang ospital. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Matanda na ako. Malapit na akong tuluyang magretiro. Ayon sa kagustuhan ni Kasosyong Chang at ng iba pa. Listen, ay direktang maaaring pumalit sa posisyon ko. Ito ay tiyak na. Ngunit, ang operasyon na ngayon, ang pagkabigo ni Lisen at ang tagumpay mo, ay nagbigay sa akin ng isang pagkakataon para sa isang ganding atake. Ipinaglaban ko ang aking dignidad. Sa wakas ay nakumbinsi ko ang board of directors. Sila muling ginamit ang proseso ng pagpili ng direktor. At ito ay isang live broadcast sa buong bansa. Isang high difficulty surgical duel. Isang live surgical duel? Tama. Hayaan ang kakayahan ang magsalita. Sa harap ng buong bansa, matukoy ang tunay na malakas. Ito ay hindi lamang pagpili ng direktor, kundi para linawin ang pangalan, para ituwid ang mali. Chenpong, ako ay, gamit ang aking personal na pangalan, garantisado ka. Inirehistro kita. Eto. Anong ibig sabihin nyo, ha? Dati nakasulat ito ng malinaw, sigurado at napagkasunduan na. Pagkatapos umalis sa pwesto si Jiang, ang posisyong ito ay para kay Lisen. Ngayon naman, kulang na lang ang huling hakbang. Gumawa kayo ng kung ano, pambansang live selection. Niloloko nyo ako? Ang matandang iyon na si Jiang Shigo, nagpatakbo ng ospital sa loob ng ilang dekada. Malalim ang ugat at malawak ang impluensya, naroon pa rin ang respeto. Ngayon, gusto niyang gawin ang selection assembly. Kaming mga miyembro ng board, kailangan naming magpakitang gilas para bigyan siya ng kaunting respeto. Professor Lisen, bakit kailangan mong magalit ng husto? Isang kompetisyon lang naman. Sa iyong kakayahan at reputasyon sa medisina, ang manalo ng kampeonato, madali lang para sa iyo. Ano ang kinakatakutan mo? Takot? Ay, Talaga bang naguguluhan kayo o nagpapakatanga lang, ha? Akala nyo ba si Chenpong ang titulong medical saint na kuha lang ng basta-basta? Gaano siya kakilakilabot? Ako lang ang nakakaalam. 5 taon na ang nakalipas, nakatayo na siya sa ibabaw ng lahat ng tao. Sa kakayahan at talento sa mundong ito, walang makakapantay sa kanya. Kung ganon, ayon sa iyo, ano ang gagawin namin? Ang competition ay handa nang magsimula. Ang gulo na ginawa ninyo, ngayon naisip ninyo, ipapalinis sa akin? Sinasabi ko sa inyo, walang paraan. Ako ay nagdarasal lamang kapag umakyat na si Chenpong sa posisyon, ay magiging katulad ko. Kusang loob na maging aso na tatawagin ninyo at palalayasin ninyo. Sandali lang. Kahit gaano pa kagaling si Chenpong, tao pa rin siya. Hindi siya isang Diyos na hindi tinatablan ng espada at baril. Basta tao, may kahinaan. Hindi makakatakas sa mga patakaran. Huwag kang mag-alala. Marami kaming paraan para manalo ka. Chenpong, alam ko ang iniisip mo. Ang operasyong iyon 5 taon na ang nakalipas. Ay hindi talaga aksidente. Walang duda na may kinalaman si Lisen. Pero noong panahong iyon, ang file ng operasyon na iyon, ng lahat ng mga medikal na kagamitan, mga talaan ng paggamit, ay nang lupon ng mga shareholder. Sa pangalan ng malmedical na pagkakamali, ay tuluyang naipit at nakatago. Kailangan mong makuha ang ebidensya upang malaman ang katotohanan. May isang paraan lamang, maging direktor ng ospital. Ang direktor lamang ang makakapagbukas muli ng mga nakatagong file. Kuya, may problema. Ano yon? Dahan-dahan magsalita. Tingnan mo.
Para sa komperensyang ito, pagiging patas, makatarungan, at transparent. Ang aming pribadong ospital ng Hongseng ay magsisimula ng pambansang live broadcast upang tanggapin ang pagsubaybay ng buong lipunan. Sinabi sa akin ni Matandang Chiang ang tungkol dito. Pambansang live broadcast. Bagamat napakalaki ng presyon, ito ay nasa loob ng inaasahan. Hindi kuya, tingnan mo ang sumusunod. Samantala, upang piliin ang pinakamalakas na pangkalahatang kakayahan pinuno ng medikal. Sa pamamagitan ng aming lupo ng mga direktor, nagkaisang desisyon ay babaguhin ang mga patakaran ng kumperensyang ito. Ang kumperensyang ito ay gagamit ng anyo ng pangkat medikal. Ngayon kami ay tumitingin sa buong bansa. Nag-aanyaya sa buong bansa ng pinakamahusay na mga medikal na talento, 3 tao bawat grupo. Ang nanalong koponan ng kanilang leader ay direktang magiging ng aming ospital bagong punong manggagamot. Kuya, narinig mo ba? Ito ay laban ng koponan, hindi na individual at saka ang petsa ng laban ay sa makalawa. Ang ganito kaikling panahon, ang ganito kahigpit na kondisyon, saan ka makakakuha ng isang nangungunang pangkat medikal at upang manalo sa ganitong antas ng laban? Bawat isa sa koponan ay dapat nasa kani-kanilang larangan mga nangungunang eksperto. Mas mahalaga ay ang koponan ang pagkakaintindihan sa pagitan ng 3 tao. Ito ay talagang imposible na misyon na matupad. Bigla nilang binago ang mga patakarang ito. Maliwanag na ito ay para sa amin. Ito ay napaka-unfair. Sa tingin ko sila ay talagang gumagawa ng mga patakaran na para sa koponan ni Lisen, na ginawa para sa kanila. Sino ba ang hindi nakakaalam si Lisen at ang kanyang 2 assistant ay nagtulungan ng maraming taon? Kumusta, Professor Lisen? Kahit gaano katalino si Chenpong, ngayon ay nag-iisa at mahina. Isa-isa, hindi mo siya matatalo. Ngayon siguradong madadali mo na siya. Lalamunin siya. Si Chen Pong, bukod sa isang walang alam na kapatid na babae na trainee, ay si Wang Chong na walang kwenta. Ngayon bigla ang pagbuo ng koponan. Baka wala man lang mabuting kasamahan ay hindi mahanap ang laban na ito. Panalo na ako. Uy. Direktor Liu, kumusta? Ano na ang napagdesisyonan mo? Ito ay isa sa mga pagkakataong minsan lang darating. Uy. Director Liu. Isa na naman. Ito ang tumanggi sa atin ni kasampung eksperto na. Kapag narinig na makikipagtulungan sa'yo, tumatanggi agad. O kaya naman sasabihin na may kasunduan na sila kay Lisen, hayop na ito. Naplano na niya ang lahat laban sa atin. At hinarangan niya ang lahat ng ating mga daan palabas. Kuya, ano ang gagawin natin? Ang deadline ng pagpaparehistro ay sa makalawa na. Ngayon hindi man lang tayo makaipon ng 3 tao. Ito ay halata nagkakaisa sila para mambuli sa atin. Gusto nila tayong pumunta sa wala ng pag-asa. Ang kompetisyong ito, hindi ang teknikal ang pinakamahalaga. Ano ba ang pinakamahalaga? Ang walang pag-aalinlangang tiwala. Ang kailangan ko ay sa operasyon kahit anong sabihin ko, isang kasamahan na 100% susunod. Hindi ko kailangan ng kanilang kasikatan. Ang kailangan ko ay ang kanilang mga kamay at ang kanilang tiwala. Kaya, Director Wang, Shan Mei, gusto ko kayong imbitahin na sumama sa akin sa kompetisyong ito. Ako? Chenpong, huwag kang magbiro. Sabi mo ako, isa lang akong mid-level na doktor. Karaniwan ay mga routine na operasyon kaya ko pa. Pero iyan ay pambansa. Sa itaas nakaupo ang mga piling dalubhasa. Kung aakyat ako, hindi ba ako magiging pabigat para sa iyo? Hindi ko kaya, kuya. Isa lang akong residenteng doktor. Wala pa akong lisensya para mag-practice. Paano ako? Sabi ko na nga, ang kailangan ko ay hindi ang kanilang mga titulo, kundi kayo. Direktor Wang, ang iyong mga pangunahing operasyon ay ang pinakamatatag sa buong ospital. Ang iyong mga kamay ay mas matatag kaysa kanino man.
Shanmei, ang iyong kakayahang matuto at bilis ng reaksyon. Kaysa sa sinumang doktor na nakita ko, ikaw ay mas malakas. Sa operasyon, ako ang inyong utak, responsable sa pagpapasya at pag-navigate, at kayo ay ang aking pinakapinagkakatiwalaang mga kamay. Ngayon nandito ang utak. Ano pa ang kinakatakutan ninyo? Sige, sasamahan ka namin. Siya yung nawala ng 5 taon. Dakilang manggagamot na si Chenpong. Mukhang hindi gaanong magaling. Tingnan mo yung 2 tao sa likod niya. Ang isa ay isang mid-level na manggagamot at isa pa. Naku, isang trainee resident. Baliw na ba siya? Dadalhin ang ganitong team sa kompetisyon? Narinig ko na noong nakaraang araw katatapos lang ng isang operasyon. Sa aking pananaw, swerte lang siguro. 5 taon hindi naka-operate, kalawang na ang kamay. Tingnan natin kung paano siya mapapahiya ngayon. Ikaw si Chenpong, yung dakilang manggagamot 5 taon na ang nakaraan. Ikaw si Chenpong, ang medical stage mula 5 taon na ang nakalipas. Eh ano kung ako nga? Anong kinalaman mo doon? Akala ko kung anong klaseng tao, may 3 ulo at 6 na braso, Chenpong. Ako si Kauchi, tapos na ang panahon 5 taon na ang nakalipas. Ngayon sa mundo ng medisina, ang pinag-uusapan ay teknolohiya at kakayahan. Hindi pwedeng umasa sa nakaraang tagumpay o magpakaawa para umangat. Ngayon sa harap ng pambansang live broadcast, sasabihin ko ng malinaw sa lahat. Ako si Kauchi ay tatapak sa lumang stepping stone na ito. Ng buong lakas, kukunin ko ang posisyon ng direktor ng Hongsing Hospital. Ikaw, Lakad. Mga kasamahan, mga bisita, maligayang pagdating sa pribadong ospital ng Hongseng. Ang pagpili ng bagong direktor, paligsahan. Ang paligsahan na ito ay walang katulad sa kasaysayan. isang inobasyon. At isang pagbabago. Tigilan na ang mga walang kwentang usapan. Ang paligsahan ay opisyal na nagsisimula. Unang laban ay ang teknik ng pagdugtong ng ugat nerbiyos na minimal na pagsusugat. Bawat koponan ay magsasagawa ng sa isang mataas na simulate na buhay na tissue ng mataas na presisyon na pagdugtong ng nerbiyos. Kami ay susuriin ng pandaigdigang hurado batay sa bilis ng pagdugtong, katumpakan ng pagdugtong ng nerbiyos at ang conductivity ng electrolytic physiological signal pagkatapos ng operasyon. 3 aspeto para sa komprehensibong pagmamarka. Ngayon, mangyaring magpadala ng isang kinatawan. Bawat koponan sa entablado. Chenpong ang neurosurgery ay hindi ko specialty. Sa laban na ito, ako. Kuya, papasukin mo ako. Pinaakyat ako ni Kuya. Pagtahi ng nerve, sa lahat ng elective courses ko, ito ang pinakamataas ang grado. Shanmei. Hindi ito school, mock exam Ito ay totoong operasyon, live sa buong bansa. Ang nasa harap, mga nangungunang eksperto. Ang modelo ay mas marupok kaysa sa totoong ugat, mas marupok pa. Kung sakaling magkamali ka, May kumpiyansa ka ba? Oh, Makinig ka. Ang mga naunang hakbang, gawin mo lang ang tradisyonal na paraan at sundan mo lang yon. Tandaan mo, ang pinakamahalaga ay sa pagtatapos. Huwag mong gagamitin ang tradisyonal na tension suture. Ang malakas na puwersa ay makakasira ng malala sa marupok na nerve sheath. Gamitin mo ang spiral advancement technique. Sa nerve sheath, gumawa ng slip knot. Tandaan mo, dapat slip knot talaga para masiguro habang naayos, may maliit na galaw para mapabilis ang paggaling. tandang-tanda ko, Kuya. Mga kasama, handa na. Simulan na. Chenpong, kaya ba ni Chen Samay? Hindi ba masyadong mapanganib ito? Walang ibang mas gusto pa kaysa sa kanya na maging isang mahusay na doktor. Wala ring mas karapat dapat maging doktor kaysa sa kanya. Tiyak na kakayanin niya. Huwag kang manginig. Talagang huwag kang manginig. Diyan sa may kumalma ka. Ipinusta ni Kuya ang pinakamahalagang pagkakataon sa'yo. Hindi mo siya dapat biguin. Kung maalis sa unang round, tapos na tayong lahat. Masyadong mahigpit ang tahi ng numero 7. Napunit ang perineurium, disqualified.
Numero 2, lampas sa oras, disqualified. Magaling, napakahusay ng pamamaraan ni Dr. Gao, tumpak ang pagkakasama at mabilis din. Pasok! Isang trainee ay may lakas ng loob na pumunta sa ganitong mataas na antas na entablado? Kaya ba ni Chen Pong walang ibang tao? Kaya ka na lang pinadala para pumuno. Mukhang siya at ang kanyang mga bakya na pamamaraan. Ngayon ay tuluyan ng mawawasak. Ipinapayo ko na sumuko ka na. Alam mo ba na ang micronerve suture na ito ang pinakadelikado ay ano? Ay ang susunod mong gagawin na huling hakbang. Tingnan mo ang bundle na iyon. Sa oras na ito, pinakamataas ang tensyon at pinakamahina ikaw na baguhan kung may kahit kaunting panginginig ang kamay mo. Masasayang lahat. Hindi mo talaga ito makakaya. Ayos lang naman, hindi makakaya. Sino nga bang nagsabi? Hindi siya kaya. Kalokohan, talagang kalokohan ang pambansang komperensyang ito. Paano natin hahayaan? Na isang residente ang umakyat, narinig mo ba? Baguhan, ipinapayo ko na ikaw na mismo ang bumaba. Huwag kang manginig ang kamay mamaya at maputol ang nerve, iyon ay magiging katawa-tawa sa buong bansa. Naiintindihan ko na. Sa tingin ko ay ang ating medikal na santong si Chen Pong na alam niyang hindi siya mananalo gustong sumuko. Pero hindi niya kayang mawalan ng muka kaya pinadala kanya na resident para umako ng sisi sa ganitong paraan. Kapag natalo sa laban ikaw ang hindi sapat, ang galing hindi ka kasing galing at ang kahusayan ni Chen Pong ay walang kinalaman. Ang galing. Talagang napakagandang plano. Ganyan pala ang naisip niya. Totoo. Ano ba itong taong ito? Walang hiya talaga. Kuya, tingnan mo ang sarili mo. Bakit kailangan alam kong hindi ka makahanap ng disenteng kasamahan? Sabihin mo sa akin. Sa team ko, pumili ka lang ng 2 para gamitin mo. Mas mabuti pa iyon kaysa pumayag kang umakyat ang kapatid mo at magpahiya. Kahit papaano, siya ang tunay mong kapatid. Paano mo siya matiis na? Sa ganitong okasyon ay mapagalitan at kutsain. Ang hakbang na ito ay hindi maganda ang pagkakagawa. Ang galaw mong ito, hindi talaga maganda. Ang team ko, wala kang pakialam. Listen, huwag mong malitin si Shan Mei. Baka sa huli, sobrang lakas ng sampal at masaktan ang sarili mong muka. May kuya ako, kaya ko. Patunayan ko sa lahat. Sabi ni kuya kanina, Ang mga naunang hakbang, gawin mo lang sa tradisyonal na paraan. Sige lang. Tandaan, ang pinakamahalaga ay sa pagtatapos. Gamit ang spiral progression method sa nerve sheath. Gumawa ng slip knot. Tandaan, slip knot talaga. Para masigurado na habang nakakabit, may kaunting galaw para gumaling. Tingnan mo. Nagawa niya. tapos na ang operasyon. Tingnan mo ang itsura mo, hintayin natin ang resulta ng evaluation, malalaman mo. Sa harap ng ganap na pagkakaiba ng kakayahan, ikaw at ang kuya mo katawa-tawa kayo. Anong klaseng tahi ito? Perpekto. Ang pinagtahian parang natural na lumaki. Ang post-operative electrical biosignal conduction rate 100%. Himala. Himala talaga. Imposible. Imposible to. Siya, isang residente lang. Bakit siya magaling? May daya yan. Ikaw yan. Ikaw ang pumapabor kay Chen Pong. Daya, pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi basta-basta nagsasalita. Pinagdududahan mo ba ang fairness ng samahan? O yung profesionalismo ko? Eh ano, bigyan mo ako ng paliwanag. Ang pagtahi ko, katumpakan, bilis, at pagkakayon, lahat ng datos ay malapit sa perpekto. Bakit siya binigyan mo ng perpektong marka? Malapit sa perpekto. Ang iyong pagtahi sa perineurium, ginamit mo ang pinakalumang pagtahi na pampabawas ng tension. Kahit na standard ito pero sa perineurium, nagdulot ito ng permanenteng maliit na pinsala. Kaya naman ang iyong post-operative conduction rate ay 98%. Ang 2% na iyon ay isang malaking hadlang, samantalang siya ay gumamit ng umiiral sa teorya. Pero bihirang ginagamit sa klinika na paraan ng pagtahi na may paikot na buhol na madaling mabuksan. Ang pamamaraang ito ay perpektong naiwasan anumang pressure sa perineurium.
nagpapadikit ng nerbiyos na umabot sa theoretical optimal. Kaya ang kanyang conduction rate ay 100%. Ito ang tunay na perpekto. Ang pamamaraang ito na tila mahika, hindi lang ikaw, kahit ako sa buong buhay ko ay mahirap isipin. Dr. Gao, talo, dapat tanggapin. Dr. Gao, tingnan mo ng mabuti. Ito ay itinuro sa akin ng aking kuya. Hindi mo kaya, hindi ibig sabihin ay hindi kaya ng iba. Ang tingin mong limitasyon sa paningin ng aking kuya ay simula lamang. Ipinapahayag ko. Ang unang round ng microsuture assessment, Chenpong team pumasa na may perpektong marka. Chenpong, narinig mo, di ba? Pumasok si Sean May. Tama, ang galing ng itinuro mong paraan. Anong problema, Dr. Lee? Bakit parang mas masama ang pakiramdam mo kaysa nung ikaw ang natalo? Ang mukha mo ay hindi masyadong marangal. Palad lang ang swerte. Nagpakitang gilas lang. Palad. Pinaghirapan mong baguhin ang patakaran ng kompetisyon sa grupo. Hindi ba dahil takot kang harapin ako ng isa-isa, matatalo kang hindi marangal? Sa palagay mo ba na sa pagbabago lang ng patakaran ay matatalo mo ako? Ginamit mo ang patakaran para lokohin ako. Kaya gagamitin ko ang kakayahan ko para sabihin sa iyo na ang iyong pakana ay hindi kailanman magtatagumpay. Mabuti. Paunang laban lang ito, huwag kang masyadong mayabang. Ang magandang bahagi ay darating pa. Kuya, nagawa ko, hindi kita pinahiya. Mga kasama, tapos na ang paunang pagsusulit. Binabati ko ang mga kuponang pumasok. Susunod, magsisimula agad tayo sa huling proyekto. Ang proyektong ito ay relay ng 3 tao. Operasyon sa pagpapalit ng balbula ng puso na may limitadong oras. Bawat kupunan ay may 3 miyembro na magkakasunod-sunod na tatayo sa entablado upang tapusin ang isang kumpletong operasyon. Ito ay hindi lamang isang pagsubok sa individual na kakayahan sa limitasyon, kundi pati na rin sa pagkakaisa ng kupunan, pamamahagi ng taktika at kakayahang umangkop sa mismong oras, isang hamon sa limitasyon. Paligsahan ng pagpapalit ng balbula ng puso. Ito ay napakahirap na parang impyerno. Oo nga, hindi lang ito sumusubok sa kakayahan ng bawat isa, kundi pati na rin ang maayos na koordinasyon ng grupo. Isang maling hakbang, talo lahat. Chenpong, ang pagpapalit ng balbula ay level 4 na operasyon. Sa aspetong ito, hindi pa sapat ang aking karanasan. Si Sean May ay mas... Huwag mag-alala, gawin mo ang sinasabi ko. Sean May, ikaw ang unang gagawa. Ako. Kuya, ako. Ang iyong gawain ang pinakasimple, buksan ang dibdib, gawin ang extracorporeal circulation. Kung susundin ang normal na pamamaraan, kailangan ng hindi bababa sa 15 minuto, pero ituturo ko sa iyo ang isang mabilis na paraan ng 3 puntos sa isang linya. Sa pamamagitan nito, gamit ang pinakamaikling ruta gawin ang extracorporeal circulation, mapapaikli ang oras hanggang sa loob ng 10 minuto. Director Wang, kayo ang ikalawa. Ang inyong gawain ay alisin ang nasirang balbula at itanim ang bagong artipisyal na balbula. Ang inyong kamay ang pinaka-stable sa buong ospital. Ito ang inyong bentahe. Ngunit tandaan, mas mabuting dahan-dahan ang pagputol. Huwag masaktan ang singsing ng balbula. Naiintindihan ko. Ang matitira ay ako na ang magtatapos. Ang ibinigay sa kanila ay ang mga pinakasimple lang. Sana lang walang aberya. Isang trainee at isang mid-level na doktor. Tingnan natin kung paano nila matatapos ang level 4 na operasyon. Handa na. Simulan na.
bilis naman. Itong paraan ng 3 puntos at 1 linya, ang galing naman. Ang assistant ko ay isang nangungunang surgeon sa buong bansa pero mas mabilis siya ng 10 segundo. Paano niya nagawa? Chenpong, kayong magkapatid talagang parang ipis na hindi mamatay kahit tapakan, hindi madurog. Bilis. Tulad ng itinuro ni Chenpong. 3 puntos at 1 linya. Hindi pwedeng magkamali. May mali. Shanmei. Ikaw. Ay, hindi matatag ang pundasyon. Ano ang silbi ng bilis kung ganyan? Nagulo mo na, di ba? Ito. Kuya. Guro, pasensya na. Director Wang, ikaw na ang susunod. Masyadong marami ang naantala ni Shanmei. Kailangan kong bawiin ang oras. Hindi tama. Ang sipit na ito para sa mata ay talagang hindi tama ang pakiramdam. Masyadong maluwag. Ang pagkakadikit ng sipit para sa mata ay may bahagyang misalignment na hindi maaaring maayos. Sa ganitong sipit, hindi talaga mapuputol ang mitral valve. Ito ay talagang walang kwentang sipit. Mga hurado, may problema ang aking kagamitan. Hindi ito magamit ng maayos. Hinihiling kong ihinto ang oras at agad akong bigyan ng bagong kagamitan. Ihinto ang oras. Director Wang, anong biro ito? Ito ay simulation lang. Ang bawat segundo sa totoong mesa ng operasyong pang-emergency, bawat segundo sa mesa ay may kinalaman sa buhay o kamatayan ng isang tao. Tama nga. Pagkatapos mong buksan ang dibdib ng pasyente, nakalabas ang puso, sasabihin mo bang, pasensya na puso, tumigil muna, nasira ang aking sipit, kailangan kong palitan? Kaya noong dati nang kunin mo ang operasyon ni Chenpong, bakit hindi mo sinabi iyon? Ngayon nagmamagaling ka na at saka ito ay tungkol sa kagamitan problema sa kalidad mismo. Aksidente lang iyon. Ang pagsusuri ng kagamitan bago ang operasyon upang masigurong walang problema ay pangunahing responsibilidad ng bawat siruhano. Ikaw mismo ay pabaya, hindi mo nasuri ng maayos. Ngayon nagkaproblema at gusto mong ang mahigpit na patakaran dahil sa iyong personal na pagkakamali ay magbigay ng eksepsyon. Ito ba ay patas para sa lahat ng mga sumusunod ng mahigpit sa patakaran at nagbigay ng lahat sa kompetisyon? Patas ba? Ang patakaran ay patakaran. Tulad niya, itong may sira na sipit para sa mata, siguradong siya ang may gawa niyan. Si Lisen ay talagang mapanlin lang. Pero wala tayong dahilan para kontrahin siya. May punto si Professor Lee. Dr. Wang, ganyan talaga ang patakaran. Hindi ito pwedeng ihinto. Ituloy na natin ang operasyon. Kuya, anong gagawin natin? Tumatakbo pa ang oras? Si Gino? Director Wang, itapon mo ang sipit para sa mata. Gamitin mo ang gunting para sa tissue. Okay lang kahit mabagal, pero kailangan steady, siguraduhing pantay ang sugat. Gunting para sa tissue? Baliw ba siya? Iyan ay para sa malambot na tissue, gagamitin sa matigas, calcified valve ring, magtatagal ito ng sobra, napakabagal naman. Dapat nangunguna tayo sa oras. Ba't kasi ginawa pa ito? Wala nang oras. Nakita mo, di ba matandang Chiang? Ito ang iyong pinakaasahan, si Chenpong at ang kanyang koponan. Si Chenpong ay mekaniko sa labas. Sanay na siya, baka sa operating room. Ang pinakapangunahing gamit ng mga instrumento, hindi na niya alam.
Gunting para sa tissue, mabagal ito ng hindi bababa sa 5 minuto. 5 minuto! Ang agwat na ito, hindi na kayang abutin. Chenpong, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Director Wang, huwag nang tumingin sa oras. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Magtiwala ka sa kamay mo at sa akin. Chenpong, naniniwala ako sa'yo. Nagpupumilit, gamit ang pinakapayak na kagamitan, gawin ang pinakamasusing trabaho. Gago! Tingnan ko nga kung paano ninyo aayusin ang gulo na ito. Ay kuya, kumusta? Kalahati na ng oras ninyo, ang bagal ng progress nyo. Kung susuko kayo ngayon, maaari pa ninyong mapanatili ang huling dangal. Matandang tiyang nakita mo na, hindi ko pinapansin ang samahan natin na hindi siya bigyan ng pagkakataon, kundi may mga tao na inilalagay ang kanilang dangal sa lupa. At sinisisi pa ang iba sa pagtapak. Kuya, ang bagal. Kung magpapatuloy ito, matatalo tayo. Huwag kang magmadali. Panoorin mo. Maupo ka muna. Ang oras ay buhay. Sa operating table, ang bilis at katumpakan ay parehong mahalaga. Ang bagal niya, mukhang sumuko na siya ng tuluyan sa pagkakataong makipagkompetensya. Mukhang wala ng duda. Ang hiwa na ito napakakinis. Gamit ang gunting para sa tissue, Nagawa niya ang operasyon na may ganitong katumpakan. Ang kanyang kamay. baka mas matatag pa kaysa makina. Tapos na ang gawain. Guro ay guro. Guro! Chenpong, tapos na ang operasyon. Pero sa oras na ito, nahuli tayo ng 10 minuto. 10 minuto tapos na ang laban. Kahit bumaba ang isang Diyos, hindi posible sa huling hakbang sa pagsasara at pagtahi ng dibdib. Bawiin ang 10 minutong agwat. Chenpong, talo ka. Ito. Sampung minuto sapat na. Anong sabi niya? 10 minuto ay sapat na. Sino ba ang akala niya? Diyos ba? Pagsasara at pagtahi ng dibdib, kailangan i-align ang bawat layer. I-fix ng tumpak, ito ang pinakasubok sa pasensya at basic skills. Pinakamahabang hakbang sa operasyon. Ang pinakamabilis na record sa mundo ay nangangailangan ng 20 minuto. Si Chenpong ay nabaliw na ba? Sa tingin ko. Nabaliw siya sa sobrang stress, talagang sumuko na siya. 10 minuto. Paano nangyari iyon? Kuya, ano ba talaga ang nasa isip mo? Akala ko may sikretong pamamaraan siya. Hindi ba ito ang pinaka-basic na paraan ng pagsasama? Sa ganyang bilis, hindi lang 10 minuto. Kahit isang oras ay hindi mo matatapos. Tapos na. Sa huli, napakahirap pa rin. Kasalanan ko ito. Ako ang dahilan kaya naaabala si Chenpong. Kuya, pasensya na.
Masyadong mabilis, masyadong steady. Lalong gumaling ang teknik ni Professor Lee. Ito ang world-class na antas. Ang ganitong operasyon para kay Professor Lee parang napakadali lang. Samantala, si Chen Pong ang dating medical saint. Mukhang talagang babagsak na siya. Nakita mo ba? Ito ang realidad. Anong medical saint na walang kwenta? Matagal nang iniwan ng panahon. Ngayon, panahon na ni Professor Lee. Chen Pong, 5 taon na, dating medical saint ka man, ano naman? Kung mas mataas ang iyong inaakyat, mas masakit ang bagsak. Ngayon, sa harap ng lahat at ng nationwide live camera, tatapakan kita ng matindi. Ang huling tatawa ang tunay na panalo. 5 minuto na lang. At ang operasyon ko, 1 hakbang na lang. Chen Pong, ano ang gagamitin mo para labanan ako? Kamay, tapos na ang operasyon. Ano? Hindi ba ako nagkamali ng narinig? Chen Pong, sabi tapos na. Ito. Tingnan nyo ang timer. Ito. Paano ito nangyari? Paano naman? Paano naman? Paano mo nagawang napakabilis? Naiintindihan ko na. Tiyak na nagmamadali ka para makatipid ng oras. Tinahi mo nang nagmamadali. Chen Pong, sabihin ko sa'yo, hindi sapat ang bilis, ang kalidad ng tahi ang susi. Professor Lee, ang tahi ni Chen Pong ay perpekto. Ano? Kami lang sa tahi ni Dr. Chen Pong nagsagawa ng pagsusuri. Ang tahi ni Chen Pong, mula sa tensyon at paggaling hanggang sa kagandahan ay nakamit ang hindi pa naganap na perpektong pamantayan. Imposible. Ito ay... Ito ba ang isinumite mo? Ito ba ang isinumite mo para lang paikliin ang operasyon ng 5 minuto? Gumamit ka ng napaka-agresibong plano? Ano ba ang tingin mo sa buhay ng pasyente? Ginawa mo ba itong stepping stone para sa iyong promosyon? Opo, mali ako, kuya. Ang tunay na inobasyon ay hindi ginagawang pusta ang buhay ng pasyente. Halika. Tingnan mo ito. Kung sa loob ng tissue ay makabuo ng self-locking spiral structure, sa teorya, maaaring paikliin ang oras ng pagtahi sa loob ng 10 minuto at ang antas ng pinsala sa tissue ay mababawasan sa pinakamababa. Napakahirap naman nito. Paano ito magagawa? Tama. Napakataas ng hinihingi nito sa surgeon. Kailangan nito ng spatial perception at stability. Kahit ako ngayon, sa utak ko lang ito may sasagawa. Ito ay concept pa lang. Limang taon na ang nakaraan. Sabi mo nga teorya pa lang ito. Isinagawa mo ito. Tama. Imposible, imposible. Nitong 5 taon, repairman ka lang, ni hindi mo man lang nahawakan ang scalpel. Ang technique na ito, paano mo nagawa iyon? Tama. Nitong 5 taon, hindi nga ako doktor. Kaya wala akong pakialam sa mga patakaran at limitasyon. Hindi ko kailangang isaalang-alang ang tinatawag na autoridad at mga pamantayan. Akala mo ba kapag hinubad ko ang aking white coat ay itinigil ko na rin ang paggamit ng scalpel? Hindi, mali ka. Dahil hindi na ako doktor kaya. Nakatakas ako sa pagkakadena ng titulong doktor. Chen Pong, nanalo tayo. Nasa finals na tayo. Kuya, ang galing mo, para kang Diyos. Ipinapahayag ko, ang panalo ay si Chen Pong. Teka, ang kongresong ito
ay walang bisa. Kasosyong Chang, ano ang ibig mong sabihin? Ito ay isang panloob na bagay ng aming ospital, ang pagpili ng direktor. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na magdala ng mga tagalabas dito upang magdulot ng gulo? Presidente Wang, tingnan ninyo. Sinabi ko na sa inyo. Ang pagtitipon na ito ay lumihis na sa orihinal na layunin ng pagpili ng direktor. Ngayon ito ay isang ganap na komedya. Magpakilala ako. Ako ay ang Pangulo ng Samahan ng mga Mediko sa Lungsod, Wangkoku. Ang Samahang Medikal ng Lungsod ay nakatanggap ng isang formal na reklamo. Chenpong, 5 taon na ang nakalipas, gumamit ka ng hindi paganap na teknikang T-vascular anastomosis na naging sanhi ng malubhang aksidenteng medikal na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao. Ayon sa batas ng pagsasanay ng medisina, anumang operasyon ay hindi dapat gumamit ng teknikang T-vascular anastomosis. Noong operasyon mo kay Seng Seng, nilabag mo ang patakarang ito. Ayon sa regulasyon, ikaw ay masususpinde ang lisensya sa pagmemedisina. Wala kang karapatan na magsagawa ng anumang gawaing medikal. Higit pa rito, lumahok sa ganitong pambansang live na palitan ng kumperensya. Ito ay paghamak sa batas. At isa ring pagsira sa buong industriyang medikal, insulto. Ngunit ang aking kapatid ay ginamit ang teknik na ito upang iligtas si Seng Seng. Hindi ninyo maaaring baligtarin ang tama at mali. Tingnan lang namin ang regulasyon. Ngayon ay ipinapahayag ko ang pagpili ng direktor ngayon ay agad na binabawi. Hintayin ang samahan para sa karagdagang investigasyon. Seguridad, palayasin si Chenpong. Guard, palayasin si Chenpong! Lakas loob ninyo. Huwag mong hawakan ang kuya ko! Kasosyong Chang, Presidente Wang, ito ay pang-aabuso ng kapangyarihan. Ito ay panloob na pagpili ng aming ospital. Anong kinalaman ng asosasyon? Matandang Chiang, ikaw nalilito ka na yata sa katandaan. Ikaw, ito ay nationwide live broadcast. Papayagan ba natin ang isang mamamatay tao na pumatay sa pasyente na maging direktor ng ospital? Ang mukha ng ating ospital at ang mukha ng buong medikal na komunidad ay hindi na natin iingatan? Pero kasosyong Chang, tayo ay nagbago ng mga patakaran ng kompetisyon at nanuhol ng mga staff. Kung sakaling si Chenpong ay makapasok sa finals sa technical na kakayahan, hindi ako sigurado. Technical? Tandaan mo, Professor Lee, ang technical na kakayahan ay naglilingkod sa kapangyarihan, gayon din ang mga patakaran. Tandaan mo, Professor Lee, ang teknolohiya ay para sa kapangyarihan, ganoon din ang mga patakaran. Ibig mong sabihin, Ang kahinaan niya ay hindi ang 5 taong hindi humawak ng tabak, kundi ang operasyon 5 taon na ang nakalipas. Huwag kang mag-alala. Marami akong paraan para hindi na siya makaahon. Tingnan ko kung sino ang magtatangka. Bakit ninyo hinuhuli ang kapatid ko? Lumayas ka. Chenpong, nagtatangka ka pa bang lumaban? 5 taon na ang nakalipas, itim sa puti sa record. Iyong maling operasyon ay pumatay ng tao. Katibayan na tila bakal. Ano pa ang maaari mong ikatwiran? Palusot. Gusto ko lang itanong sa'yo, Presidente Wang, ano ang karapatan mo dahil lang sa isang dokumento mula 5 taon na ang nakalipas para sa pulong ngayon hatulan ako? Dahil ako ang presidente ng samahan ng mga mediko sa lungsod, dahil sa aklat ng mga regulasyon medikal na ito, nakasulat ito ng malinaw. Iyong T-vascular anastomosis technique ay permanenteng pinagbawalan. Permanenteng pinagbawal. Si Seng Seng, ilang araw lang ang nakalipas, isang bata na itinuturing ng lahat ng eksperto na walang lunas.
Ako ang tinatawag mong ipinagbabawal na teknolohiya ang nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Ang bagay na ito, alam ng buong ospital. Presidente Wang, huwag mo na siyang patulan. Ang mga kasong ito na sinuwerte lang ay walang ibig sabihin. Sino ang nakakaalam kung siya ay isang bulag na pusa na nakasagasa ng patay na daga? Oo nga, kuya. Huwag mong kalimutan, 5 taon na ang nakalipas, ganyan ka rin kasiguro. Pero ano ang nangyari? Isang buhay na tao ay nawala sa iyong operating table. Isang buhay na tao ay naputol sa iyong operasyon. Gusto mo pa bang hayaang ang trahedya ay maulit muli? Trahedya. Listen, ang trahedya 5 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Alam mo naman sa sarili mo kaysa kanino man. Sabi ninyo ng sabi ng patakaran sistemang ito, kaya gusto ko kayong tanungin. Ano ba ang esensya ng medisina? Ay iligtas ang buhay at gamutin ang may sakit o ang malamig na mga alituntunin? Inaamin ko, 5 taon na ang nakalipas, ang aking kakayahan ay hindi pa ganap. Sa loob ng 5 taon na ito, sa bawat sandali, patuloy kong pinagbubuti ang aking kakayahan at patuloy na nagninilay. Ngayon, nagtagumpay ako. Pinatunayan ko sa pamamagitan ng ebidensya. Ang teknik na ito ay posible at maaaring magligtas ng buhay. At kayo sa samahan ng mga mediko sa lungsod, hindi ninyo tinitingnan ang pag-unlad ng teknik na ito ni hindi ito itinutulak upang makapagligtas ng mas maraming tao. Sa halip, kumakapit kayo sa 5 taon na ang nakalipas na isang piraso ng patakaran at nananatiling konserbatibo. Ginagawa itong sandata upang hapihin ang mga kalaban. Hindi ninyo pinapangalagaan ang kaayusan ng medisina, kundi pinapatay ang kinabukasan ng medisina. Bastos ka. Hinahamon mo ang autoridad ng buong sistema ng medisina. Autoridad? Ang tunay na autoridad ay itinatag sa katotohanan at kakayahan, hindi sa pamamagitan ng panunupil at pagbabawal. Presidente Wang, gusto kitang tanungin, kung ngayon ang taong nasa operating table ay iyong kamag-anak at ang tanging teknolohiyang ito ang makapagligtas sa kanya, pipiliin mo bang hayaan siyang mamatay sa tinatawag na patakaran o hayaan akong ang mamamatay tao bigyan siya ng pagkakataong mabuhay? Ay nako. Ang galing mo namang magsalita. Sino ang nakakaalam kung ang teknolohiya mo ay talagang ang kumpleto? Kung sakaling magkaroon ng problema, sino ang mananagot? Kaya mo bang panagutan? Ang mukha ng aming ospital, pati na ang buong medikal na komunidad, ay hindi dapat ipahiya ng isang makasalanang tulad mo o mawala ng walang kabuluhan. Alam kong walang ebidensya ang mga salita. Hindi mahalaga kung hindi kayo naniniwala. Presidente Wang, gusto mo bang makipagpusta sa akin? Anong ibig mong sabihin? Ngayon dito mismo, sa harap ng buong bansa, ilabas nyo ang itinuturing ng inyong samahan ng mga mediko sa lungsod na pinakakomplikado at pinakaimposibleng makumpleto na modelo ng mga ugat ng tao. Bigyan nyo ako ng 1 oras. Ako, gagamitin ko lang ang aking vascular anastomosis upang ayusin ito. Kung mabigo ako, o kung may anumang depekto sa resulta ng pagkukumpuni, ako, Chen Pong, ay tuluyang aalis sa medisina. Gawin nyo sa akin ang gusto nyo. Chenpong, nababaliw ka na. Itoy. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Pero kung magtagumpay ako, gagawin kitang kumatawan sa samahan ng mga mediko sa lungsod. Sa harap ng buong bansa at aaminin ang posibilidad ng teknolohiyang ito. Ikaw, kaya mo ba? Pangulo, huwag mo siyang pagbigyan. Tama, labag ito sa patakaran. Sige. Chenpong, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Dahil gusto mong ipahiya ang sarili mo, pagbibigyan kita. Kunin ang modelo mula sa laboratorio ng samahan ng mga mediko sa lungsod. Tingnan natin kung paano ka ang tinatawag na banal na doktor sa harap ng buong bansa. Mapapahiya at mawawalan ng dangal. Itong modelo. Ayusin ito. Anong biro? Ang pagiging komplikado ng modelong ito at ang mga materyales kaysa sa totoong katawan ng tao ang pagsasagawa ng mataas na katumpakang pagtahi ay 10 beses na mas mahirap. Ito ay ganap na imposible na gawain.
Presidente Wang, ito ba ay pagsusulit? Talagang gusto niyang mamatay siya. Imposible. Chenpong, tingnan mo ng mabuti. Ito ang aming samahan ng mga mediko sa lungsod na ginagamit upang subukan ang nangungunang pinakamataas na obra ng mga surgeon. Huwag sabihin na hindi kami nagbibigay ng pagkakataon. 1 oras. Kung maayos mo ang 80% ng mga daluyan ng dugo at mga nerve pathway, panalo ka, syempre. Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya, maaari kang sumuko ng direkta para iwas sa kahihiyan. Ayusin ang modelong ito. Kailangan ko ng katulong. Chenpong, ako na. Kuya, ako na ang gagawa. Ang operasyong ito ay hindi lang tungkol sa panalo o talo sa isang laban, kundi sa iyong karera. Sa panahong ito ng buhay at kamatayan, ang kailangan mo ay hindi isang katulong na puro lakas lang, kundi ang taong pinakamarunong sa iyong mga gawi sa operasyon, ang partner na may pinakamaraming klinikal na karanasan sa teknik at sa pagkakaisa. Bukod sa akin ang iyong junior na kasamahan, sino pa ang mas angkop? Listen, lumayas ka rito. Parang manloloko na nagbibigay ng regalo. Sino ba ang hindi nakakaalam na masama ang intensyon mo? Siguradong gusto mong matalo ang kuya ko. Listen, itigil mo na ang pagpapanggap mong mabait. Gusto mong manggulo, di ba? Listen, huwag ka nang magulo rito. Nakita nyo na, di ba? Gusto ko lang tulungan si Kuya. Pareho kaming estudyante ni Master at ang samahan naming ito ay lagi kong itinatago sa puso. Pero sila... Kuya! Mukhang ang mga tao sa paligid mo ay sobrang nagkakamali tungkol sa akin. Kuya, hindi ka ba nagtitiwala sa kakayahan ko o natatakot ka lang na gamitin ako? Natatakot ka? Dahil gusto niyang ulitin ang kanyang lansihin, mas mabuting gamitin natin yon sa kanya. Sige. Ikaw? Chenpong, nabaliw ka na ba? Chenpong, huwag mo siyang papuntahin. Siguradong sasaktan ka niya. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Ang pagsali sa paliksahang ito, maging direktor, ay ang tanging paraan para mabuksan ang lumang kaso. At ngayon, may pagkakataon akong direktang ilantad ang kanyang lumang pakana. Kailangan kong sumali. Dahil napili na ang katulong, magsisimula na ang oras. Paano ito nangyari? Hindi lang ito bilis. Bawat distansya at lakas niya ay parang sinukat ng tumpak na instrumento na tila sinukat. Diyos ko, wow. Oo, ang galing talaga. Hindi ko inaasahan na kaya niya. Adrenalina 0.5 milligrams. Sige. Chenpong, kahit gaano kakagaling, ano naman, 5 taon na ang nakalipas, kaya kitang tapakan, ngayon kaya ko pa rin. Kuya, maghanda para sa huling pressure test, tinulak ko na. Tigil. Anong problema kuya? Ito ang kritikal na huling hakbang. Kung hindi mag-test, wala nang oras. Sabi ko tumigil ka. Ihulog mo ang nasa kamay mo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, ito ang mismong sinabi mo kanina. Nakunin ko ang adrenalina, narinig ng lahat.
Chenpong, anong ginagawa mo? Gamitin ng ekstrang nasa cart. Chenpong, anong kalokohan na naman ito? Hindi matatapos ang kompetisyon, gagamit ka ng ganitong masamang paraan para manggulo? Siya'y baliw. Alam niyang hindi siya mananalo. Kaya gusto akong isumbong na nag-aaksaya ng oras. Hindi ako nag-aaksaya ng oras dahil ang operasyon ko ay tapos na. Ito, Hindi, imposible yan. Paano mo nagawa yan? Ang modelong ito ay... Presidente Wang, bago ko patunayan sa iyo at sa samahan ang aking T-vascular anastomosis, nais kong i-verify mo bago ang kompetisyon ang laging nag-iisip para sa akin na mabuting junior ang espesyal na inihanda para sa akin na adrenalina. Chenpong, anong kalokohan yang sinasabi mo? Ito ay talagang pinakakaraniwang adrenalina. Gusto mong gamitin itong maruming taktika para ilihis ang atensyon, di ba? Akala mo ba ang mga hurado at ang buong bansa ay mga tanga? Maniwala ba sila sa kalokohan mo? Chenpong, mas mabuti pang bigyan mo ako ng makatuwirang paliwanag. Paliwanag. Ang katotohanan ng pinakamahusay na paliwanag, Presidente Wang, mga hurado, kaya ba ninyong harapin sa harap ng lahat at agad na suriin ang gamot na ito sa pamamagitan ng spectral analysis? Sabihin sa amin ang totoo. Anong totoo? Bakit ganito? Sige, suriin natin. Tingnan natin kung ano pang lalabas na trick mo. Potasyong klorido. Ito ang gamit sa lethal injection. Ito. Kung ito ay ituro, sasabog agad ang mga ugat. Kapag natalo sa laban, lahat iisipin na si Chenpong ay hindi magaling at nagkamali. Ang sama ng loob mo. Chenpong, gusto kanyang sirain sa harap ng lahat. Hindi ako si Chenpong. Oo, si Chenpong. Siya mismo ang nagpalit. Sinadya niya akong sirain. Ang tuso niyang tao. 5 taon na ang nakalipas, ginamit mo ang... Gayong paraan para sirain ako at pinatay mo ang isang tao. Pagkalipas ng 5 taon, gusto mo ulit gawin? Sa tingin mo, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon? Hindi ako. Talagang hindi ako. Si Chenpong yan. Oo, si Chenpong ang nagplano ng bitag. Gusto niya akong i-frame. Maniwala kayo sa akin. Presidente Wang, pansinin mo, ganito rin ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Isang maingat na planadong aksidente ang sumira sa buong karera ko bilang doktor. Gusto kong makita yung buong file ng medical malpractice 5 taon na ang nakakaraan. Chenpong, huwag kang magsamantala. Ano ba ang posisyon mo ngayon? Ano ang karapatan mong tingnan? Ang mga confidential na record ng ospital. Dahil ako ang biktima ng insidenteng yon, dahil ako'y nagbata ng 5 taong maling paratang, dahil ngayon, dito, may gustong gumamit ng ganong paraan para patayin ako. Ang mga dahilang iyan, sapat ba sila? Hindi sapat. Ang patakaran ay patakaran. Itim sa puti, malinaw na nakasulat, maliban kung ikaw ang direktor. Kung hindi, wala kang karapatan. Karapatan? Kasusyong Chang, hanggang ngayon may kapal ka pa ring magsalita ng karapatan? Tingnan mo siya ng mabuti. Sa tingin mo siya ba ay may karapatan? Ang ospital namin ay nangangailangan ng direktor na magliligtas ng buhay, hindi ng baliwala sa buhay, pusong mandurugas na berdugo. Ngayon,
sa harap ng buong sambayanan kung ipagtatanggol mo pa siya at magsasabi ng walang kwentang karapatan at patakaran. Edi, ang ospital na ito ay wag na lang. Sige, hayaan mo siyang makita. Tingnan natin yung file 5 taon na ang nakakaraan kung anong kabulastugan ang lalabas. Dito na. Nawala. Bakit nakasulat sa report ng operasyon? Ito. Nakasaad sa report na ito na nagdagdag ng isang adrenalina. Pero ang problema, Yang adrenalina na ito saan galing? kung tama ang alala ko, noon ang responsable sa pagbilang at paghahanda ng mga gamot bago ang operasyon, ikaw yun, di ba, Junior? Oh, ako. Ano ngayon? Bakit? Bakit? Bakit nung isinilang ka, meron ka ng lahat? Ikaw ang pinakapaboritong estudyante ng guro. Ikaw ang hinahangaang medikal na santo. Ako? Saan ba ako mas mababa sa iyo? Mas nagsikap ako ng 100 beses. Pero ano ang resulta? Nabubuhay lang ako sa anino mo. Ano ang tawag nila sa iyo? Medikal na santo. Ano naman ang tawag sa akin? Alipores ni Chenpong. Kaya, dahil sa inggit mo, napatay mo ang isang tao, karapat dapat siyang mamatay. Tulad mo, dapat kang mamatay. Gusto kitang sirain. Gusto kong maramdaman mo kung paano unti-unting hilahin pababa sa putikan. 5 taon na ito, malamang sobrang sakit ng pinagdadaanan mo. Hanggang sa maging parang aso, isang mekaniko. Ako? Haha, alam mo ba sa nakalipas na 5 taon kung gaano ako kasaya? Tumahimik ka, baliw! Sa nakalipas na 5 taon, hindi sumuko ang kapatid ko. Ang nasa isip niya ay palaging kung paano iligtas ang mas maraming tao. At ikaw? Sa puso mo bukod sa inggit at galit, ano pa ang natira? Ikaw hindi ka karapat dapat maging doktor. Dr. Chenpong, pasensya ka na. Kumakatawan ako sa samahan ng mga mediko sa lungsod para sa aming pagiging mapagmataas at pagkakamali na humihingi ako ng taimtim na paumanhin sa iyo. Napatunayan mo na ang iyong pagkawalang sala at iyong ipinagtanggol ang dignidad ng isang doktor. Kami ay binulag ng mga lumang alituntunin na nagtakip sa aming mga mata. Ito ay kahihiyan para sa samahan ng mga mediko sa lungsod at isa ring personal kong pagkukulang. At para sa kanya, ang basurang ito ng mundo ng medisina. Dalhin ninyo si Lisen. Ang samahan ng mga mediko sa lungsod ay agad bubuo ng espesyal na investigasyon upang muling buksan ang investigasyon sa medikal na pagkakamali noong 5 taon na ang nakalipas. Lahat ng nangyari ngayon ay sisiyasatin ng lubusan. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Ako ang susunod na direktor. Ako ang direktor. Chenpong, kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Dr. Chenpong, huwag kang mag-alala. Ang samahan ng mga mediko sa lungsod ay magbibigay sa iyo ng makatarungang paliwanag sa mga yumao 5 taon na ang nakalipas. Isang malinaw na kasagutan. At sa lahat ng mga kasamahang doktor na sumusubaybay sa usaping ito, isang napakalinaw na sagot. Kasusyong Chang, saan ka pupunta? Ngayon, ang utang na ito kailangan nating ayusin, di ba? Matandang Chang. Gawa iyon ni Lisen, wala akong kinalaman. Huwag mong ibubuhos sa akin ang kasalanang ito. Wala kang kinalaman? Para mailuklok ang iyong papet, sadya mong binago ang mga alituntunin ng pagpupulong upang maging pabor sa pangkat ni Lisen. Magkakaroon ba siya ng pagkakataong tumayo rito? Ikaw ba paulit-ulit na sumuporta sa kanya sa lupon? Pinoprotektahan at pinahintulutan mo ang kanyang mga gawa. Magiging ganun ba siya kalakas ang loob at walang takot? Kasosyong Chang, akala mo ba ngayon makakawala ka sa pananagutan? Pinagbibintangan mo ako para sa ikabubuti ng ospital iyon. Gusto ko lang pumili ng pinakamalakas na leader. Mas malakas na leader. Kasosyong Chang, gusto ko sanang itanong sa'yo. Ang malakas na sinasabi mo, ano ba ang ibig sabihin? Sino ang mas magaling sa politika? Nagkakampi-kampi o walang awa at nag-aalis ng kalaban? Ang pinahahalagahan mo ay hindi talaga ang galing sa medisina at puso. Ang gusto mo ay hindi isang direktor na magliligtas ng buhay. Ang gusto mo
ay isa lang susunod sa'yo at magdadala sa'yo ng mas maraming pakinabang na aso. Lumalampas ka na, Chenpong. Akala mo panalo ka na, mayabang ka na dahil kay Lisen? Sasabihin ko sa'yo, hanggat ako ang pinakamalaking kasosyo ng ospital, huwag mo nang asamin na maupo sa pwestong direktor. Ang ospital na ito, hindi ikaw ang masusunod. Kasosyong Chang, bantayan mo ang iyong pananalita. Ang kakayahan at pagkatao ni Dr. Chenpong, lahat ng tao rito nakikita nila. Ang samahan ay hindi papayag na ang mahuhusay na tao ay apihin ng walang dahilan. Kakayahan? Pagkatao? Pwede ba yang kainin? Mapapalitan ba yan ng ginto't pilak? Pangulong Wang, huwag ka nang makialam. Ito ay panloob na usapin ng Hongcheng Hospital. Tungkol sa'yo, kung hindi ako pumayag, kahit manalo ka, magiging isa ka lang katatawa ng hindi makakabangon. Sige. Kung ganoon ang pagiging direktor, ay hindi ko na gusto. Chenpong, anong sinasabi mo? Kuya, Mga kasamahan, kung gusto ninyong sumunod sa isang kasosyong hindi pinapahalagahan ang medisina, kundi ang pera lang, gusto manatili sa isang lugar na ang mga pakana at daya lang ang daan para umangat, edi manatili kayo. Pero kung naaalala ninyo nung una ninyong isuot ang puting damit na ito, ang panata ninyong sinabi, gusto pa ring maging matapat na doktor, gamit ang inyong galing para magligtas ng buhay. Sumunod kayo sa akin ngayon. Chenpong, sasama ako sa'yo. Sasama ako sa'yo. Ikaw? Kayo? Kasusyong Chang, akala mo ba ngayon na ikaw pa ang masusunod sa ospital na ito? sige! Pumapayag ako. Ikaw ang direktor. Panalo, nanalo ang medical na santo. Magaling. Narinig mo ba, Chenpong? Narinig mo ba? Nanalo tayo. Ikaw, nabigyan ka na ng hustisya. Sa wakas, nakuha mo na ang iyong lahat. Muntik na akong mamatay sa takot kanina. Akala ko sasaktan ka na naman sa nakalipas na 5 taon. Talagang marami kang pinagdaan ng hirap. Loka, wala na yon. Simula ngayon, hindi na rin hahayaan ng kuya na may mga api sa'yo. Mga kasama, matapos ang 2 round ng kapana-panabik na laban at isang labanan ng kabutihan at kasamaan, ang bagong direktor ng ating ospital ay si Lumilikha ng himala sa pamamagitan ng medisina, si Chenpong, na nagtatanggol sa dignidad ng doktor sa pamamagitan ng determinasyon. Magaling? Magaling.